maybe tell more about the president and what's really happening inside. Na I'm sure alam niya. I think this could definitely win the trust of the Duterte supporters to her side, which is very crucial, I believe, no, especially in this coming elections, no. And I think kung talagang totoo itong si Senadora Amy na siya ay talagang pumapanig sa mga Duterte at hindi lamang niya ginagamit ito, no, para lamang sa kanyang political convenience and the political capital ngayong eleksyon, I think magiging maganda yung simula ito, no, kung sakali mang mananalo rin siya para doon sa napipintungang impeachment din naman, impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Speaking of nami-mirror din, 'di ba? Ito yung ano din nabanggit dun sa isang poll ads ni Sara Duterte, VP Sara and Amy Marcos. Pero mamaya ko itatanong yung ano sa nakikita mo yung ano doon dito sa dalawa. Yung munang message doon yung itim, 'di ba? May injustices, kriminalidad, kahirapan, kagutuman. Nung naitanong ang palasyo rito, abay napakabilis. Akala ko ang dinidescribe nilang Duterte administration. No, kasi sa panahon daw ngayon, taliwas daw, lumiliwanag daw. Kumbaga parang in denial pa rin sila or ayaw nilang i-accept yung realidad. Paano kung ganito ang klase ng gobyerno na meron tayo, Prof, na hindi nakikinig sa hinaing ng taong bayan at laging dina-downplay? O ito ang sa amin. Paano kung legit yung reklamo ng taong bayan, hindi pa rin tatanggapin? Ano na lang iisipin ng taong bayan dyan? And this is the reason kung bakit patuloy na magkakaroon ng disconnection or disconjunction yung ating mga kababayan doon sa gobyerno, no. Kasi to the point na kumisan magkakaramdam na sila ng apathy or indifference, no, because they believe that the government is not really listening to their pleads, no. Medyo taliwas talaga ito, no, doon sa mga nakaraang administration kung maalala natin, ano. Kasi kung gusto mo talagang maunawaan yung talagang sentimiento ng mga nandoon sa ground, yung talagang mga nasa grassroots, you really have to go. Dapat nga meron tayong paraan, mekanismo para talaga malaman kung ano ba talaga ang problema na kinakaharap ng mga taong bayan. And there should be clear-cut policies to address them. Pero ito nga hindi mo na ina-acknowledge na merong problema, sinasabi mo pa that everything's okay, so it gives the public, no, the impression right now that you are completely out of touch with the reality, na parang may iba kang mundong ginagalawan, na parang merong multiverse na dito ka nag-exist while the rest of the Filipinos are suffering, no? While the rest of us are actually there somewhere else, no? So yun yung hindi maintindihan ng marami sa atin, and it again gives the impression that the government officials of this administration are out of touch doon sa inaing ng tao, kasi sila hindi nila nararanasan yun. Hindi nila nararanasan yung pang-araw-araw na problema, suliranin, na ang sa kanila, nakikita nila, puti, no? Maayos ang lahat, pero ang reality is, medyo malaki talaga yung kinakailangan solusyonan na problema. So, it's either ayaw mong tanggapin na may problema kasi wala kang kayang ibigay na konkretong solusyon dito. Okay? Kaya mas pinipili nila na isipin na walang problema para wala na silang gagawin na solution. Kasi walang problema eh. Pero yun nga, that's not the reality, because the reality is that there are a lot of problems waiting for concrete solutions, but the government is not able to provide them these solutions. Prof, makakabawi pa ba? Kasi ano na magtatatlong taon na. At alam naman natin yung trajectory talaga, parang si PRRD lang ata naka-break nung yung parang nakagawian na pag after ng 3 years mo, Yes. nagiging lame duck kasi si PRRD hindi bumaba yung kanyang yung kanyang rating, Tama. bumaba siya ng mataas ang rating. Dito pangit na yung simula. Anong aasahan natin? Makakabawi pa ba? May tsansa pa ba na makuha ulit yung tiwala ng taong bayan dito, Prof? Doc? Well, I believe naman, no, na yung ating mga kababayan ay hindi naman bulag doon sa nangyayari. Sabi ko nga kanina, no, alam natin
kasi nararanasan natin, ano. And if this government will only be more empathetic, not sympathetic, ano. Iba kasi yung sympathetic eh. Pag sympathetic kasi naawa ka lang, pero wala kang kayang gawin. Pero kung may empathy ang gobyerno na to, hindi lang awa ang mararamdaman mo, kundi meron kang ilalatag na solusyon doon sa hinaing ng taong bayan. Now, if you're going to think something else and paint the picture as if everything's okay, then you're living a dream while the rest of your countrymen are living in the nightmare. So what I mean is, yes, kaya pa naman itong kumbaga, i-turn around. But I believe hindi ito basta-basta mangyayari overnight, because the reasons that I'm seeing right now, no, na dahilan kung bakit talaga bumaba yung kanyang rating is not only contained in the political context, it is socio-economic as well. And yung mga political events, no, kung meron man that will be in the favor of the president, maaari nito talagang mapataas kaagad yung kanyang rating, pero hindi sa ganun kabilis na pamamaraan. So if you're asking me kung kaya bang bumawi, kaya naman kasi meron pa naman tayong natitirang panahon eh. But as to how yung sharpness nung upward trend, I believe medyo ano tayo ron, medyo mahihirapan. Kayang itaas, pero yung tindi nung pagbulusok na kagaya nito pa ibaba, medyo hindi niya kaya sigurong tapatan kung sakali man mangyayari. Pero all is not yet lost, no. We're always hoping naman that the government and the leaders of this country will be more mindful of the problems of the society, no. And kung yun lang talaga ang focus nila, I think there's a way, at hindi bulag ang ating mga kababayan doon sa talagang realidad, no, na nangyayari. Mas mabilis pa daw yung pagbaba ng trust rating, Prof, kaysa sa pagbaba ng presyo ng bigas eh. Yun yung nangyari. Tama po yan. Pero wala bang, I totally agree. kumbaga parang wala bang mga senyales na dapat makita yung, halimbawa, noon pa man, bago ang Marcos administration, para sa kanila na, maganda pala yung naging performance ni PRRD, ganito yung estilo niya. So, pwede kong gayahin o i-continue or dagdagan ko pa kung anong nakikita ko. Or in denial sila kasi hindi sila ang magiging bida. Duterte lang din yan. Sila din yung ganyan ba yung nagiging politika minsan sa atin na Doc? Gusto ko ito yung pangalan ko. Ako ang legacy, ako ang mananaig. Yes. Yes, actually that's the right term, no? The legacy. And each president would want to really carve his or own legacy, no? And siguro hindi talaga kayang i-replicate or kayang i-duplicate yung leadership stance ng ating dating Pangulo, kasi ibang-iba naman ang personalidad nitong ating Pangulo ngayon, ano? So if he will try to do that or imitate it, it will come as so unnatural. And alam ng mga kababayan natin kung ito ay nagagamit lang bilang plataforma para lang sabihin na I'm trying to be like this and like that, and in the end hindi rin naman magiging maganda yung outcome noon. Pero I think what is important here for President Marcos to understand is that he could actually create his own niche, maybe carve out his own legacy by simply coming up with programs and policies that will resonate well with the public. Actually, hindi naman natin kinakailangan ng sobrang daming programa, no? Kailangan lang natin isang konkretong polisiya na meron talagang nakaangkla rito na isang epektibong mekanismo para maintindihan ng mga taong bayan na ito yung kinakailangan nating tutukan. Kasi kumisan, kapag sobrang dami mong na gustong gawin, nawawalan ng focus, in the end, hindi na-achieve yung results. Look at what President Rodrigo Duterte did during his time. Nag-identify lang naman siya ng isang problema. What is that? Drugs. And then out from that problem, lahat inangkor niya dito.
Kaya may criminality kasi may droga, kaya may corruption dahil may droga, kaya merong kawalan ng interes sa ating or simpatya sa gobyerno kasi may droga, kaya merong problema sa public service delivery dahil may droga. So, naging madali para sa mga kababayan natin na intindihin or unawain yung mensahe. And they became supportive of it, no? So, yun ang akin yun yung medyo kulang at hindi natin nakikita dito sa administration ni President Marcos, no? Sinasabi nila na ang talagang layunin iangat yung antas ng economic aspect. Pero come to think of it, no? Ano bang nangyari sa Maharlika Fund? Wala naman tayong nababalitaan. Dati, sobra nilang pinupush. Pero ngayon, ano na nangyari? Ano na nangyari dun sa mga gold na binenta, no? Na tayo yung nagbebenta ng ginto while other countries are stockpiling on gold. Tayo nagre-release ng gold, no? Ano nang nangyari dito sa mga ipinagmamalaki na foreign direct investments? Wala rin naman tayong nababalitaan. I mean, if all these things will be properly communicated, at kung meron ng talagang konkretong mekanismo or programa na talagang magiging maliwanag yung trajectory natin, I think manunumbalik yung tiwala ng publiko Kaya lang hindi magdadagdag sila ng programa ngayon, then wala na tayong maririnig after. So walang follow through, no? Walang follow through, and dito nakukulangan talaga yung ating mga kababayan kasi it speaks well or it speaks volumes about your performance as a president. Kasi hindi po pwede na gagawin mo lang isang programa tapos wala na. Hindi na natin alam kung ano nangyari. Or gagawin mo ang isang polisiya nang hindi mo i-communicate kung bakit mo kailangan tong gawin. You see, this is something that our countrymen are wanting and are waiting to understand from him. At kung hindi nagiging maliwanag yung messaging at yung communication lines appears to be very blurry, talagang mahihirapan sila na itawid sa mga Pilipino yung kanilang mga programa at proyekto. Tama po kayo, Prof, no? Kasi naalala ko, during sa campaign ni PRRD, ang mayat-mayang sinasabi niya, doon talaga sa kriminalidad, anti-drugs at kriminalidad, pati yung kahirapan, which is karamihan sa mga Pilipino, yun naman talagang kinakaharap dahil grabe yung kriminalidad, grabe yung kahirapan. Sabi pa nga niya, pag sinasabi, pag pausapin sa ekonomiya at kung ano pa, diyan ipaubaya ko na sa aking mga yung sa aking mga Economic advisors. mga economic advisors kasi yan yung forte nila, kumbaga, no? So, nakuha agad niya, nakakonekta agad siya sa taong bayan and the way siya magsalita. Alam mo yung parang hindi hard sell kasi galing talaga siya dyan, na-experience niya rin yung ganyan at sa dami ng kanya experience bilang local chief executive, naging kongresista pa siya, naging prosecutor pa siya, napakalawak ng kanyang experience para maintindihan niya lahat ng mga ito at makakonect sa taong bayan kumpara dito sa salita lang pero walang koneksyon sa mga tao, Prof. Tama po yun. I totally agree with that. Yun nga, kaya kung halimbawa babaguhin niya yung kanyang demeanor, babaguhin niya yung kanyang estilo to suit the public's taste, it will come as so unnatural naman kasi hindi nga siya yon. What I mean is, kung ito yung personality mo, ito yung leadership stance mo, papaano mo ngayon i-correlate ito doon sa programa at polisiya na gagawin mo? Kasi dapat yan naka-anchor yan no, nakalinya, no. Dito hindi natin nakikita, kaya nga binabanggit natin na sabi nga ni Senator Amy, she believes that this government has lost its direction. Okay? Dahil wala naman talagang maliwanag, no, na napupuntahan. Yun yung problema. Kung ito ay meron talaga tayong maliwanag na trajectory, no, paitaas, no, kasi pwedeng trajectory pa ibaba yan, pero kailangan paitaas. Siguro mas maunawaan siya ng ating mga kababayan. Bilang panghuli na lang talaga, Prof, no, kasi baka naghahanda ka na rin sa bakasyon mo sa Holy Week. Ano na lang po yung basa ninyo dito sa, alam mo na, nagpakita si VP Sara sa isang poll ads ni Super Ate ng Pangulo? Well,
Sa akin kasi ang messaging nito 'no is that, the Vice President is looking at the, sabihin na nating, traditional relationships that they had, with Senator Amy. Let's face it, bago pa naman talaga si VP, President Bongbong Marcos before he came into the picture, even then, President Rodrigo Roa Duterte is very, very close to Senator Amy Marcos. So, kumbaga, meron na talagang bond, no, na nandoon na from the very beginning, bago pa naging Pangulo si President Rodrigo Roa Duterte. And maaaring ito yung kinikilala ngayon ni VP Inday Sara Duterte, no. And maganda rin naman talaga, no, kahit ano pang sabihin ng ibang tao regarding what transpired doon sa Senate hearing, maganda kasi yung kinahinatnan niya, which is naipakita rito, no, na talagang mayroong mga loopholes yung ginawang pag-aresto sa ating dating pangulo, no. And I think ito yung contribution talaga nitong pagdinig na to. So sa aking pananaw naman, ano, I believe in the wisdom of the Vice President, at for sure ito naman may basbas din ng ating dating pangulo. So if she decided on this to really support Senator Amy Marcos, then I think it's a communal decision on the part of the family, and I Mm. think this is something that is going to be well accepted also by many of the Duterte supporters. Oo. Prof, marami din sa mga, kung babasahin mo yung mga komento, nahahati na yung mga sumusuporta dito, kung susuportahan ba nila si Senadora Amy kasi maraming mga nangyayari. Tingin mo may dapat pang gawin si Senator Amy para ma-solve yung mga Duterte supporters, lalo na parang bago pa itong mga pangyayari sa pag-surrender sa ICC, marami pa ang hindi nagiging malinaw eh. Maraming mga isyung ipinupukol dito na minsan ay parang nakukulangan yung mga Duterte supporters dito kay Senadora Amy, na maaring siya yung makakapagbigay diin talaga kung totoo ba itong ganitong mga akusasyon sa kanyang kapatid, na Mhm. gumagamit ba talaga ng illegal na droga, totoo ba yan, ganito, Yeah. ganyan. Tingin mo parang Well, meron pang dapat gawin ang si Senadora Amy para lubusang magtiwala ang mga Duterte supporters? Well, ako kasi personally, no, nung hearing, kung talaga nakapagpa-contempt siya, no, hindi lamang yung ambassador, no, I think mas maganda kung naipa-contempt niya talaga yung mga mastermind doon sa Mm. arrest, no. I think yun yung inaantay ng marami sa mga Duterte supporters, no, to really demonstrate that she's really doing this for, ano, not only for the sake of the former president, but in the pursuit of truth, no. And siguro kung sakali man magkakaroon pa siya ng mga hearings or pagdinig, kung pwede niyang gawin ito. Pwede rin naman siya maglatag ng mga sound bites, no, na talagang kagaya ngayon, medyo medyo may diin na yung kanyang pagtira, no, sa alyansa. And ganun din sa kanyang kapatid, no. And to many Filipinos, this is something na parang medyo kakaiba kasi talagang tinatalikuran mo na yung pamilya at kadugo mo para dito sa isang kaibigan. And medyo mabigat yun, no? Kasi ibig sabihin nito that within the family, mayroon na talagang mga lamat yung kanilang relationship. Kasi hindi mo iiwan yung pamilya mo supposedly, no? Kung talagang maayos. Pero it sends the messaging na naniniwala siya na talagang may problema. At naniniwala si Senadora Amy na talagang kailangan umayos itong kanyang kapatid para gumanda-ganda rin naman ang takbo ng ating lipunan, ng ating bayan. Mm. At I think these are very strong words, no? But if she will go beyond this and maybe tell more about the president and what's really happening inside, na I'm sure alam niya, I think this could definitely win the trust of the Duterte supporters to her side, which is very crucial
I believe, no, especially in this coming elections, no. And I think kung talagang totoo itong si Senadora Amy na siya ay talagang pumapanig sa mga Duterte at hindi lamang niya ginagamit ito, no, para lamang sa kanyang political convenience and the political capital ngayong eleksyon, I think magiging maganda yung simula ito, no, kung sakali mang mananalo rin siya para doon sa napipintungang impeachment din naman, impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Doc, maraming salamat po sa inyong mahaba-habang oras na ipinagkalob niyo po ngayong hapon. Ingat po kayo at sa ulitin po. Wala pong ano